Isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, hindi po nakaharap sa akin yung aking camera kasi baka nakita niyo po akong umiyak. Joke lang po mga kaibigan. Ngayong oras po ay meron po tayong sasagutin na isang katanungan ng isang subscribers natin. Siya po ay nasa ibang bansa. Doon po siya ipinanganak. Pero napaka ganda po ng itinuro sa kanya ng kanyang magulang kasi kahit siya po ay doon ipinanganak, dapat ang mga taga-Australia ay English talaga po. Pero ang kanyang nanay ay nagmula sa Cebu. At ang kanyang tatay naman ay nagmula sa Ilocos. Alam niyo po ang fluent na Ilocano at ang fluent na Bisaya. Marunong siyang mag-Tagalog, marunong siyang mag-English, at meron pa siyang, sabi niya, may alam pa siyang ibang lingwahe. At sasagutin po muna natin mga kaibigan yung kanyang katanungan. Pero bago man po natin sagutin ang kanyang tanong, ay babasahin po muna ako sa inyo mga kaibigan. Magbabasa po muna tayo ng salita ng Panginoon. Isang verse lang po. Ito po ay nasa Roma chapter 8 verse 28. Sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Roma chapter 8 verse 28. Gusto ko pong bigyang diin itong salita na ito na ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala. Purihin po ang ating Diyos mga kaibigan. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang salita. Dahil ang Diyos po talaga ang tumawag at siya ang pumili sa pamamagitan ng kanyang panukala. Meron po tayong isang subscribers na nagtanong. Sabi niya, Lola, why? Sabi niya, tatagalogin ko na po Sabi niya, bakit? Saan nagmula na naging matapang ka? Curious lang ako, sabi niya. Sabi niya, I salute you kasi doon sa panahon ng iyong kabataan ay hindi ka napahamak kahit ganun ka katapang. Natuwa naman ako sa kanyang tanong kasi sabi niya siya ay duwag. Kumbaga takot siya sa gulo. Ayaw niya ng gulo kahit na bubuli siya dati sa school na kanyang pinapasukan sa Australia. Kaya inisip ko po kung sasagutin ko through email o dito sa gawin ko na lang na vlog para po maraming makarelate. Baka maraming makarelate sa aking kwento. Hindi po ako masyadong nagkukwento ng personal na buhay. Meron man po ako mga nabibidyo-video o na bablog, pero lang, kumbaga ay slight lang. Pero ngayong hapon, naisip ko na bilang isang anak ng Diyos na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon at kapatawaran,
sayang naman ang buhay kung ipagwawalang bahala ko ang bagay na ito. Na ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao ay lilisan lang sa mundong ito. Ang mga kwento ng bawat isa ay maibabaon at pwedeng walang makaalam. Ngunit kung ito ang dahilan para makapagbigay din po tayo ng magandang isang patutuo sa mga tao na makakarinig ng aking kwento, i-share ko po sa inyo ang kwento ng buhay. Sige po, simulan ko na po mga kaibigan kung saan nagsimula ang aking kwento. Pagpasensyahan nyo na po at hindi nakaharap sa akin kasi baka po tayo maiyak. Ayoko pong nakikita ninyo na ako yung umiiyak. So, yun po ang simula ng kwento. Way back 1960s. Ako po ay pinanganak noong May 25, 1963. At nakagisnan ko po ang mga magulang ko na kakaiba. Noong mga panahon po yun, kami po ay nakatira sa baba ng burol. At nasa harapan po namin ang malawak na farm ng palayan. Mga palayan po yun ng mga kamag-anak lahat. Dahil ang amin pong lolo sa mother side, lolo sa mother side. At papaano po ay may kaya naman sila. Ganon din ang aming mga lolo't lola sa father side. At the age of 4, meron na po akong question mark sa aking kaisipan. Bakit? Yan po ang aking iniisip lagi. Bakit? Bakit laging nag-aaway ang aming nanay at tatay? Ano ang dahilan? Bilang isang bata na hindi pa husto ang kaisipan, ay parang may hindi tama sa aking nakikita. Hanggang sa nasaksihan ko po yun at the age of 4, 5 years old, yung sinasaktan ng aming tatay, ang aming nanay. Grabe. Talagang nakakatikim siya talaga ng palo. Hihilahin yung buhok. Tapos iuuntog sa haligi ng aming kubo. Sampal, suntok, tadyak. Yan po ang ating mga nasaksihan ng ako'y bata pa. At nasaksihan din po yan ng iba kong mga kapatid. Kami po ay 7 magkakapatid. Ako po ay pang-6. 5 ang kapatid kong lalaki. At 2 lang kaming babae. Kaya bilang pang-6, medyo may mga edad na po yung aking mga kuya at yung aking ate. Sa edad po na 5 years old, hindi ko po alam na doon na pala unti-unting nalalagyan ng galit, hinanakit, puot ang aking puso. Kasi every time na makita ko yung tatay ko na sinasaktan ng nanay namin, galit na galit po ang damdamin ko sa aming tatay. Kapag nakikita ko na hinahagis ng tatay namin yung pagkain namin, mga panahon na hindi kami pwedeng kumain hanggat wala ang aming tatay. At kapag tapos ng kumain ng aming tatay, ay tsaka lang kami kakain. Tapos, ihahagis pa doon sa putikan. Galit na galit ang puso ko. Bakit niya tinatapon ang pagkain? Di po ba? So, at the age of 7, lagi pong hiwalay ang deklaro sa puti. Every time mag-aaway sila, hiwalay. Kung saan-saan po kami mga kamag-anak pupunta. Tapos pag nagkabati sila uli, pagsasama uli sa isang bubong,
Tapos mag-aaway uli, magpipisikalan uli, magbibigay uli ng kahihiyan. Dahil hindi po tahimik ang away Talagang iskandalo kung iskandalo. Ngayon po, at the age of 4, 5, 6, 7, nagsimula na po yung dilubyo din sa buhay ko. Madalas na po akong mapalo. Lagi na lang po akong pinapalo. Konting kibot lang, sampal, palo. Kung ano yung ginagawa ng nanay ko, ng tatay ko sa nanay ko, yung hihilahin ang buhok, tapos iuntog sa ligid. Bata pa ako, danas ko na rin po yan eh. Kasi siyempre po, pag medyo nagkakaisip ka na, marunong ka ng magsalita ng, bakit yung sinasaktan aming nanay? Ang dahilan lang naman yung hindi kayo na hainan agad. Ay, wala pang explanation yun. Kundi, pag nilapitan po ako at hinablot ang aking buhok, sabay untog sa haligi. Bukol-bukol po yan. Salamat nga sa Diyos kasi talagang ang Diyos na mga panahon na yun ay kasama ko na talaga. At hindi ko pa naunawaan ang tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Kaya doon po nagsimula. Ayan, anak, apo, sa nagtatanong diyan nagsimula yung galit, yung puutin na nakit. Pero nung ako po ay nasa elementary na, feeling ko nakakabawi-bawi na ako kasi kapag nasaktan ako sa loob ng bahay at merong umaway sa akin sa labas, doon ko po ipaparaos yung galit ko na hindi ko na iparaos sa loob ng aming bahay. Kaya elementary pa lang ako, trouble na ang buhay ko. Dami ko ng kaaway kasi wala akong pinapalagpas. Hindi ko po ugali yung magkaroon ng ugali na magpasensya. Hindi po. Gusto ko po yun kapag meron ng aaway sa akin kasi may ipaparaos ko sa kanila yung galit ko. At hindi ko po alam na patapang na pala ng patapang yung aking karakter at wala na po akong kinatatakutan. Ultimong teacher ko, every time na sitahin ako na, oy Rele, bakit wala kang papel? Sasagutin ko po yan. O ano ngayon kung wala akong papel? Kung gusto mo, bigyan mo akong papel. Yan, ganyan na po. Kaya napapalo din po ako ng mga teacher ko. Yan po mga teacher ko yun ay mga kamag-anak din po namin. Mga pinsan din ng nanay ko. Na talaga namang matatapang din. Meron pong pamalo ang mga teacher ng araw dahil wala pa pong DSW din ng araw eh. Kaya kung mapalo po ako ng mga teacher ko ng araw eh. Kaya yung galit ko sa loob ng bahay, galit na rin ako sa mga teacher ko. Hanggang sa meron pang isang teacher na naging asawa din ng aming tiyo. Isa ring teacher na hindi po siya taga-amin. Taga-norte po siya at every time na nakikita niya ako nakikipag-away ay tinawag niya ako minsan sa bahay nila. Dinaan ako sa diplomasya, pinakain muna niya ako. Sabi niya, oy, halika, nagluto ako ng puto. Meron silang gilingan ng bigas na mano-mano. Tikman mo, sabi niya, tikman mo really, dali. So, tinikman ko. Nang habang kumakain ako, nakatingin sa akin, okay lang. So, isip ko ano kayong iniisip ng aming tiya. Kasi tiyo namin yung kanyang asawa na pareho silang teacher. Ngayon, nung natapos akong kumain, marami kasi mga books doon sa kanila. Parang may library sa kanila. Nagbuklat ako ng books. Sabi niya sa akin, mahilig kang magbasa ng mga kwento? Sabi ko, opo. Sabi niya, really, may sasabihin lang ako sa iyo kasi ang time na yan, mga grade 4 ako, grade 5. Sabi niya, bakit? Lagi kang
nagagalit. Kunting kibot lang ng kaklase mo kulang na lang na patayin mo. Ganun ang word nun. Sorry po mga kaibigan. Una, naiyak po ako. Hindi ako nakasagot. Tapos diniplomasya niya talaga ako. Hindi niya kasi alam ang nangyayari sa akin sa loob ng aming bahay. Tapos naikwento ko po sa kanya ang aking pinagdadaanan bilang bata. Naiyak po yung aming tiya. Kahit hindi po namin siya kadugo, umiyak po siya. Sabi, hindi ko sukat akalain. Akala ko lang, yung mga magulang lang ang nag-aaway at nagsasakitan. Yun pala pati kayo. At nagkwento na pa ako nagkwento sa kanya. Iyak po ng iyak. Ang tawag po namin sa kanya ay sinanay training. So, doon na niya po ako naunawaan. Kapag siya po ang aking teacher sa Filipino subject. At siya po yung kauna-unahang teacher na nagbigay sa akin ng kahalagahan, ng pagpapahalaga. At grade 4 po ako. Meron po akong konting talent na boses. Lagi nga po ako nilalagay ng mga teacher ko sa row 4, row 5. Kasi nga, ang tawag na sa akin masamang ugali, matapang. So, lahat na ng mga kaklase ko parang lumalayo na sa akin. Sinanay training lang nagbalik sa akin ang aking tiwala sa aking sarili. Sabi niya, may labanan sa bayan ng kantahan. Sabi niya, gusto ko ikaw ang isa kasi 4 po Parang ano bang tawag doon? Basta 4 kami nakakanta. Yan. Siya rin ang nag-train sa akin. At yung isa pa namin tiyo, si Manong Nestor, ang tawag namin doon. Pareho silang umali ang kanilang apelyido. Kaya, nagkaroon po ako ng tiwala sa aking sarili. At nakita ko po yung tawag dito, yung sarili ko na meron din pala akong alam na iba. Hindi lang pala yung tapang, galit po o tinanakit ang meron ako. Meron din pala akong konting talent. So, ako po yung bata na every time po na bugbugin ako ng aking pamilya. Nung panahon na yun, hindi lang dahil so, 9, 10, hindi na po yung tatay ko lang nanakit sa akin. May mga kapatid na rin akong lalaki na kung bugbugin ako akala mo immortal nilang kaaway. Para bang lahat sila sa loob ng bahay ay hari. At ako yung naalala niyo yung buhay ni Cinderella, aping-api, utusan, pantsimbag. Pag galit sila, isa ako sa pinaparausan nila ng galit sa pamagitan ng palo, sampal, suntok, bugbog. Every time po nakakaranas ako ng ganang kwento ng buhay ko, karanasan. Ang tanging kasama ko sa buhay ko kasi ng mga panahon na yun, hindi ko kilala ang Diyos Alam ko na may Diyos at ang pangalan ay Jesus. Pero hindi ko siya kilala. Ang kasama ko lang po sa loob ng aking kwarto habang ako ay umiiyak. Ang aking notebook at ang aking ballpen. Doon po nagsimula yung talent ng pagsusulat ng kwento. Sinusulat ko lahat ang kwento ng aking buhay na ngayong araw. Dahil lang sa karayom na hindi ko naipasok agad-agad yung sinulid, nabugbog ako. Yan, mga ganyan lang mga kapatid ang simpleng dahilan. So, nakabuo ako ng maraming kwento sa panahon na ako ay pantsimbag ng buong pamilya. Kahit man ang aming nanay, napakabait, mapagmahal po yun. Pero may time po talaga na grabe po. Ang nanay ko naman ay hindi palo, kundi sampal, kurot, kagat. Ay, aywan ko ba. Kaya minsan naisip ko, hindi yata ako tunay na anak ng mga magulang ko. Pero pag tinignan ko naman yung mga mukha ng mga kapatid ko, kamukha ko naman. Tatay ko, kamukha ko naman.
At yung galit na yun ay nagpatuloy. Hindi ko na tinitignan ng aking tatay na tatay ko pa. Kundi ang tingin ko sa kanya ay parang si Satanas. At one time, nung ako po ay pinalo, grabe po na palo. Alam mo mga kaibigan, yung palo na pati nga lang alam mo may latay. Kumbaga, pati puso mo may latay. Para bang buong bahagi ng katawan mo may latay, may sakit, may pait. Pumunta po ako doon sa taas ng burol. Sumisigaw po ako mag-isa doon. At alam po yan ni Lord. Sabi ko, Satanas, kung totoo ka na talagang demonyo ka, magpakita ka sa akin, magsuntukan tayo. Kasi ang alam ko, ikaw itong dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng pamilya namin at ng buhay namin. At pati ako ay andito na sa pasakit na matindi. Alam niyo mga kaibigan, naalala ko lang parang kumlimlim bigla ang kalawakan. Tapos umulan. Nung umulan, isabay na kami ng ulan na umiiyak. Pagkatapos yung umiyak, kuminto rin ang ulan. At bumaba na ako sa burol. Habang naglalakad ako sa kalagitnaan ng palayan, sa mga pilapil na makikitid. Unti-unti kong pinapahid ang aking mga luha para pagdating ko sa bahay, wala na akong luha. At ang mga panglibang ko sa buhay ko, ang dami kasi naming alagang baboy, magkudkod ng nyug, wala kang imik. Ako kasi pag nasasaktan ako, hindi ako umiimik. Nagtatrabaho lang ako. Igib ng tubig, magsaing, wala ng imik. Tapos, hindi po yung humihinto mga kaibigan. Parang walang araw na wala akong sermon, walang mura, walang pananakit. Kung hindi ka man paluin, bumbugin yung salita naman na hindi mo nga maintindihan, maunawaan yung mga salita na para bang higit pa sa hayop ang tono ng pananalita. Kaya nung ako po itong na sa high school, talaga pong hindi na po ako pahuhuli ng buhay. Alam niyo mga kaibigan, sobra sa mga term. Palaban na po talaga ako. Galit na ako sa mga lalaki. Wala akong makitang lalaki na tama sa aking paningin. Ang iniisip ko lang doon, makaganti man lang ako. Kapag meron ng manligaw sa akin, sila ang aking paghigantihan. Sasaktan ko sila lahat. Ayan. So, nagpatuloy ang pananakit ng aming tatay sa aming nanay. Hanggang sa ang mga kuya ko ay alis na rin sa aming lugar kasi ang lugar po namin ay hanggang high school lang, walang college. Sila po ay pumunta ng Maynila. Kaya 4 na lang kami na natira. Yung 3 mga nauna sa amin, yung ate namin, 2 kuya ay hindi na namin kasama. So yung pang-4, pang-5, pang-6 ako. At mayroon pa pong mas bata na bunso namin. 5 years po yung aming age gap. Pero yung aking 2 kuya halos magkakasunod kami. Grabe na po yung nararamdaman kong sitwasyon. Pag may inutos yung kuya namin isa at hindi mo masunod, pag sinipa po ako pasok po ako sa ilalim ng mesa namin Yung kuya ko namang isa, dahil pag ako nasasaktan sa bahay at walang nanay namin, dahil biyahira na yung nanay namin at that time, punta po ako 1 kilometer. Tatakbuhin ko po yan mula sa bahay namin, papunta sa bahay ng aming tiya. Pag may dalang barkada yung isa kong kuya, susunduin ako doon kasi kailangan ko silang ipagluto. Grabe ng mga kaibigan. Tapos, may time na
Naglalakad ako sa kalsada, sa lubong ko siya nakabike. Sabi niya, "Hay, andito ka pala ha." Sabi niya, "Marami akong kasama." Sabi, "Bakit wala ka doon? Umuwi ka doon at magluto ka." Tapos, alam mo yung nipis-nipis ang katawan mo. Yung edad ko noon ay second year high school o third year. Yung nakasakay siya sa bike na mataas, tapos sisipain ka sa likod, tapos plakda ka. Alam mo yung parang kang palaka na plakda sa lupa. Sub-sub ang mukha mo. Gas-gas yung ilong mo, gas-gas yung mukha mo, yung labi mo dumudugo. Buti kung may awa. Kahit duguan ka, kailangan mo maglakad pa uwi para ipagluto ang mga barkada. Grabe, mga kaibigan, grabe. Dinanas ko, sabi ko nga, kung may kailangan magginanakit sa pamilya, ako yun eh. Kasi, hindi lang isa ang nanakit sa akin. Halos lahat na. Kaya, yan yung nagturo sa akin kung paano talaga magalit. Hanggang sa, siyempre pag third year high school ka na, dalagang-dalaga ka ng tingnan. Wala na, na ako, rebelde na ang aking isip. Grabe na ang tapang ko at grabe na rin ang galit ko sa mga lalaki. Kasi, pag tinignan ko yung karakter ng tatay ko, demonyo. Pag tinignan ko yung karakter ng mga kapatid kong iba, demonyo. So, ano ba ang tama? Ano ba ang maganda? Tapos pag nakaka-experience ako sa school ng mga nagbibiro-biro ng mga lalaki, tingin ko sa lahat sa kanila demonyo. O kahit may mga hindi nagbibiro, kahit seryoso na tingin ko pa rin sa kanila mga demonyo kasi mga lalaki sila. Kaya demonyo lahat ng lalaki. Yan po ang aking kaisipan ng araw. Ngayon wala na po. Talagang na, yung buhay na wala ng kapayapaan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi every time na mag-isip ako kung saan ako pupunta, guguluhin ang mga kapatid ko. May kapatid talaga akong grabe. Adik-adik po kasi yun. Guguluhin niya yung mga tao na tutulong sa akin o pupuntahan ko. So, syempre, ayaw mo rin mapahamak yung mga tao madamay sa galit ng pamilya. Kaya uuwi ka uli sa mamahay niyo para tiisin na lang lahat ng sakit. So, from 4 years old, 5 years old, naranasan ko ng paluin hanggang sa ako'y nag-college, mga kapatid. Grabe po. Torture ang inaabot ko. Alam niyo po, yung panahon na wala man lang magtanggol, yung nag-uubi lahat ng aking mga balikat, nag-uubi lahat ng aking legs, yung natatakpan ng aking blouse o t-shirt kapag pumapasok sa college, yung hindi mapapansin kung hindi mo itataas yung manggas ng damit mo. Magaling din po sadista po ang tawag doon. Kaya yun, nung hindi ko na po kinaya ng 1983, wala rin po akong karapatang mamili ng aking kurso. Pamilya din ang mamili ng kurso na kahit ayaw mo at sa gusto, sumunod ka. Kasi wala ka namang magagawa dahil sila ang magpapaaral sa iyo. Hanggang sa dumating yung punto na may kapatid din akong nagtrabaho sa barko. Sabi ay kumuha ka ng teletype operator dahil pwede yun sa bangko, pwede sa barko. 1 year lang yun, sabi niya. So, lipat po ako ng vocational school at tinapos ko po yun. Kaya lang, after graduation, bugbog, sarado na naman. Yung bugbog na lahat na yata, may latay. Lahat, pati nga lang na yata, may latay. So, doon lang ako nakaramdam ng pagod. Yun na talaga ang pinaka-worst na
sitwasyon ng buhay na pagod na para bang ayaw mo na. Grabe ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Nakakatuwa mga kaibigan. Tingnan niyo po itong aking kwento ha. Nagsimula po akong rebuild na. Naghanap po ako ng yung nagtutulak ng kariton. Yung namimili ng mga buti, garapa, dyaryo, plastic, mga ganun. Sabi ko, kapag ako ay nakakita ng nakakariton, ay sasama na lang ako doon sa nakakariton. Sasabihin ko doon sa nakakariton na isama mo na lang ako kasi hindi ko na kaya. At that time, marami pong Black dog. nagdalakas ang loob na ako ay ligawan, pero wala po talaga akong tiwala sa mga tao. Yan yung aking anak. Yan yung nakikita ka siyempre sa vlog ko. Yan pong ating anak. So, ibig sabihin, lahat po ng mga tao ay basta lalaki ay wala akong tiwala. Kung mayroon man po akong tinatanggap, yun po ay biro lang. Wala pong kaseryosuhan at hindi po talaga seryoso. So, dumating po sa punto mga kaibigan na wala po talaga akong nakitang kung tutulak ng kariton. Nakita ko na naman. Ngayong ako'y nasa Panginoon na nakita ko na naman yung kabutihan ng Diyos. Ano kaya ang buhay ko kung biglang may dumaang nagtutulak ng kariton tapos tinangay ako? Kasi kung pwede nga lang magpasagasa, wala na blackout ang isip. Ganun po. Pag wala tayo sa Panginoon, no choice, talagang kapahamakan ang nakaabang. So, yan po, hanggang sa nag-asawa po akong bigla. Yung pag-aasawa na pwede na to, siguro sa dami ng mga lalaking na nakilala ko, baka pwede na to. Baka hindi ito mananakit, baka kahit mahirap lang to, basta wag manakit. Yan po yung mga desisyon, yung mga choices ng buhay na tayo po ang gumagawa. At hindi na po natin iisip yung mga consequences na parating. So, sa madalit salita, mga kaibigan, nag-asawa po akong bigla. Ay, Diyos ko Lord, bugbog, sarado na naman. Nung ako po ay sumuko sa aking mga pamilya, ay bugbog, sarado. Grabe, Diyos ko, nandoon pong tutukan ng baril yung aking asawa. Sa harapan ng asawa ko, bugbugin ako, sisihin ako. Lahat na po ng paninisi na para bang nakagawa ka ng krimen. Yung reason ko na tumakas lang ako sa pambubugbog ng pamilya, pero ang reason nila gumawa ako ng krimen na malaki kasi kailangan kong pumunta ng Amerika para makatulong sa pamilya. Kasi at that time, yung aming panganay na ate, siya po yung panganay sa lahat ay nasa Amerika na. Wala nga po akong balak talaga pumunta ng Amerika kahit tadta rin ako ng pino. Ayoko talagang pumunta ng Amerika never po. Kasi ang pangarap ko lang nung araw, tahimik na pamilya, makatagpo ng lalaki na hindi nananakit at hindi kami mag-aaway. So yun mga kaibigan, bugbog sarado pa rin. Pero nung time na ako ay nasa 17, 18 years old, 20, 15, 16 years old ako, matapang na po ako. Sumasagot na ako sa tatay namin. May mga panahon na pag nakita akong sinasaktan, kasi imagine, matatanda na sila. Nagbubugbugan pa. Ano ba ang kakayanan ng nanay ko para lumaban sa aming tatay? Kaya ng mga panahon na yon, nawala pa rin talaga ako sa Panginoon. May panahon na parang gusto kong lasunin yung aming tatay, o saksakin na lang kaya, o
sa anong paraan, basta mawala na siya sa bahay namin at mawala na siya sa buhay ng nanay namin. Pero hindi ko pinahintulutan ng Diyos yun, mga kaibigan. Kahit man ang mga kapatid ko, kanya-kanya po ng escape. Kanya-kanya po ng takas sa berdugong tatay namin at sa magulong pamilya. Kailangan ko po magtapos din ng 4th year para makatakas din sa aming bahay sa probinsya. Ang problema, nung nandito na po ako sa siyudad ng Maynila, akala ko nakatakas na. Kasama din po namin yung aming kuya na nabubugbog. So, wala pong takas. So, yun. Para nila akong pag-aari lang po. Hindi kapatid, hindi anak, kundi para nila akong isang bagay na pag-aari nila na kung anong gusto nilang gawin ay magagawa nila. Pasunurin nila sa kagustuhan nila. So, yun nga. Rebelde muna ang buhay. Pero, grabe po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Nung ako po ay nagkaasawa na, bugbog sarado pa din. At ang sabi ko naman sa asawa ko ganito, hayaan mong bugbugin ako. Hindi ko kaya na lumaban ka o lumapat ang kamay mo sa katawan ng aking mga kapatid. Yun ang mas masakit sa akin. Hayaan mo na, bugbugin ako, tanggap ko na yan. Sanay na ako dyan. 5 years old pa lang, nabubugbog na ako. Kaya, hayaan mo lang, magsasawa din yan. Ang Panginoon po siguro, sobrang napakabait. Yun nga, yung kuya ko na binaril sa bikutan. Nung nawala siya, nakalaya po ako sa bugbog. Bago po namatay ang aming tatay, dahil po ako ay na-born again na. At the age of 22, yung mga proseso ng Diyos sa buhay ko, pinatawad ko po ng lubusan ng aking mga magulang, lalo ng aking tatay. Bago namatay ang kuya ko, ayos naman po kami. Wala naman pong gap. Napatawad ko po lahat ang aking pamilya. Ako po yung uri ng tao na kapag nasasaktan ako o sinaktan ako, mananahimik lang ako. Hindi ibig sabihin galit ako. Kundi kailangan kong manahimik. Kasi kung hindi ko pipiliin yung tahimik, baka makapagsalita ako, makalaban ako, at makapanakit din ako ng damdamin ng iba. Ayoko na pong manakit, lalong-lalo na sa aking mga kapamilya, sa mga kapatid. Wala namang perpektong sama ng magkakapatid. Andyan talaga na may masasabi sa isa't isa, pero sinikap ko po na ibahin yung tema ng buhay ko na kung sa simula man ay nakakapagsalita ako dahil hindi ko pa kilala ang Panginoon. Pero habang pinaproseso po ng Diyos ang buhay ko ay umiiwas po ako magsalita laban sa aking mga kapatid. Ayoko pong magsalita ng masama. Tinatanggap ko po lahat kahit gaano ka sakit ang salita dahil ako po ay mas bata sa kanila. Siguro pag bata ka kailangan mo lang tanggapin kahit anong klaseng salita o kahit gaano katindi na pananakit. Pero ang Diyos po ay napakabait. Inalis po ng Panginoon yung kinuha niya yung mga nananakit. Yan, sa panahon ito, 3 na po. Yung isa kong kuya na napakabait na kahit kurot. Hindi ako nakatikim. Yung kuya ko na nag-suggest na kumuha ako ng telex-type operator ay nasa Panginoon na rin. At yung kuya kong laging nananakit ay naroon na din. Ang tatay namin na grabe kung manakit ay naroon na rin. Umalis na sila kasama ang aming nanay at 3 kapatid. Nasa kabilang buhay na sila. So, dumating sa punto ng buhay ko, sa buhay may asawa. Sabi ko, Lord, sabi ko, Panginoon, kahit hindi ko pa kilala ang Diyos noon, sabi ko, sana makatagpo ako ng lalaki na simple lang at hindi nananakit. Ayun, binigyan ako ng Panginoon ng lalaki na tahimik, bihira magsalita. Hindi ko alam kung anong saloobin, hindi ko alam kung anong damdamin. Pero, napagtagumpayan naman, okay lang. Kaysa naman yung maranasan ko pa yung pananakit. Madali nang madali nang tanggapin yan, madali nang pag-aralan ng karakter na ganyan.
So, yun, mga kaibigan, sa nagtatanong na kabataan, alam kong naiintindihan mo ang Tagalog. Hindi ako fluent mag-English, kaya Tagalog na lang. Sabi mo ay fluent ka rin mag-Tagalog. Sana naintindihan mo kung saan nagsimula. Pero anak, hindi ko rin, habang pinoproseso ng Diyos ang buhay ko, hindi ko rin sinisi ang aking mga magulang. Hindi ko rin sinisi sa aking mga kapatid ang naranasan ko sa kanila kasi pareho kaming biktima ng kawalang pananampalataya sa Diyos. Kasi kung ang mga magulang namin ay maagang nakakilala sa Panginoon, siguro nagsimula sila sa tama, nagsimula sila sa totoong pagmamahalan at naipasa marahil nila yung pagmamahal na yon sa buhay namin ng kanilang mga anak. Siguro hindi nangyari yung karakter na puro galit, puro tapang, puro puot tinanakit. Kaya ang masasabi ko lang talaga mga kaibigan, ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, yung makilala talaga natin ang Panginoon. Makilala talaga natin upang sa ganon, ma-guide natin sa tama ang ating mga pamilya. Alam niyo po, yung mga dinanas ko na disiplina, pananakit sa aking mga pamilya, nung dumadaan po ko sa pagsubok ng buhay, ngayong may sarili na akong pamilya, nagamit ko po lahat yun. Kaya tanging ang Diyos lang talaga ang nakakaalam ng kanyang panukala kasi grabe ang pasalamat ko sa Panginoon. Mula nung ako'y bata pa hanggang sa panahong ito, kitang-kita ko po kung paano kumilos, kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko. At salamat sa Panginoon kasi hindi po ako napahamak ng panahon ng ating kabataan. Kasi kung ako namatay na hindi ko pa kilala ang Diyos, ay naku mga kaibigan, tiyak 100% impyerno po ang aking destinasyon. At salamat sa Diyos. Alam niyo po sa panahon ito, hindi po ako naiiyak dahil doon sa mga dinanas ko, kundi naiiyak ako sa uri ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ko na hindi man ako karapat dapat talaga. Hindi man ako mabuting tao sa simula. Pero grabe ang pag-ibig ng Diyos na pinakita niya, dinadama niya sa buhay ko. Ganun din sa aking pamilya. Alam niyo mga kaibigan, ang buhay Kristiyano hindi ganun kadali. Akala ko, nung nawala ng aming tatay, wala ng aking mga kapatid na mapagpanakit, akala ko tapos na ang lahat. Yun pala talagang ang gagamitin sa buhay natin ay yung mga taong malalapit sa puso natin. Habang tumatagal, lumalabas yung mga original na ugali ng bawat isa. Kaya hanggang ngayon, parang hindi natatapos yung pananakit ng mga tao sa buhay ko. Pero purihin ang ating Panginoon dahil meron siyang salita na itinatanim sa puso ko. Naririnig sa bawat araw, kaya madali po ako makapagpatawad at lumimot. Kaya mga kaibigan, nawa ay kung meron man po tayong mga hinanakit sa magulang, mga kapatid, mga mga kaibigan natin o kakilala, kapitbahay, ay iwasan po natin na hindi po tayo makapagpatawad. Sikapin po natin makapagpatawad upang sa ganun, anytime man po na mawala ang buhay natin, o anytime man na umuwi tayo sa Panginoon, ay mararanasan po talaga natin yung tunay na kaligtasan na ipinangako ng Diyos. At yung naririnig niyo pong kwento ko at patotoo ko ay konti pa lang po yan. Magsi-61 na po ako ngayong taon. Punong-puno po ng kwento ang buhay ko. At isa lang po talaga ang masasabi ko sa inyong mga kaibigan. Buhay na buhay ang Diyos. Kahit kailan, hindi po magpapabaya ang Panginoon.
sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tinawag, at sa kanyang mga anak. Kaya manatili po tayo sa salita ng Diyos. Manatili po ang ating tawag dito, ang ating pananampalataya sa Diyos. Manatili po tayo mabuting tao sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng mga taong nakakasaksi ng ating buhay bilang isang anak ng Diyos. At alam po natin na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Kaya maging ready na po tayo. So, sa susunod po siguro na kwento natin ay ikukwento ko naman po sa inyo kung paano naging magulang ang isang kagaya ko na nagmula sa mapanakit na pamilya. Kung ito ba ay nag-reflect din sa akin ang karakter na yun, sa aking mga anak. Yan po ang ating tatalakayin sa susunod, mga kaibigan. Kaya muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyo at dito ko po tatapusin ang aking kwento, ang aking vlog. Nawa po ay meron po kayo napulot sa aking kwento. At sa oras pong ito, ang lahat po ng aking kwento ay ibinabalik ko po sa Panginoon ang kanyang ang karangalan sa kanyang dakilang pangalan. At salamat sa Diyos, siya po ang aking itinataas sa oras na ito, sa aking buhay, at sa kwento na aking inihayag po sa inyo ngayong araw na ito. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa inyong suporta. Nawa po ay wag po natin kaligtaan ang salita ng Diyos. Pero maya-maya po ay idudugtog ko po, isusunod ko po ang pagbabasa po ng salita ng Diyos para po sa ating daily Bible reading. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa po hindi kayo nagsasawa sa aking mga content o sa aking mga topic dito po sa aking YouTube channel, Really Mix Stories. Nawa po ang makakita po ng aking channel, nawa po ay mag-subscribe po kayo at marami po kayo mapapakinggan dito at mapapanood. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.